Pinang-Christmas party raw po ang bahagi ng confidential funds mula po sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Kabilang po yan sa mga kinwestiyon ng prosekusyon sa nagpapatuloy na impeachment trial. Narito po ang report ni Mean Los Baños. Christmas events, tree planting activities, gift giving, medical mission, youth campaign. Ilan lang yan sa higit 100 aktibidad ng Office of the Vice President mula December 13 hanggang 31, 2022 na ginastusan umano gamit ang confidential funds. Pero ang mga ganap na yan hindi raw pasok at hindi raw dapat inilalaan sa naturang pondo base sa joint circular na sinusunod ng Commission on Audit o COA. Yan ang mga inilahad ni COA Auditor Sailin Del Campo sa muli niyang pagtestigo sa impeachment trial. Si Del Campo ang nagtuloy sa pag-audit ng confi funds ng OVP at Department of Education matapos malipat ng naunang COA auditor na si Attorney Roderick Wamil sa Pasay. Siya ang nakatanggap ng sagot ng OVP matapos mag-issue ng notice of suspension ang COA dahil sa umano'y irregularidad sa paggasta sa confi funds. Sa paglilitis kanina, pinabasa isa-isa ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang mga naturang aktibidad. Napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Hindi. Isa pang butas na nakita ni Del Campo, ilan sa mga aktibidad ay ginawa noong December 13 hanggang 18, 2022. Pero na-disburse lamang o na-encash ang cheque para sa 125 million pesos na confi funds noong December 21, 2022 lamang. So labas doon. Labas doon. So hindi posibleng gamitin yung perang na-release ng 21 para i-reimburse yun kung tama man yung pinagastusan. Yes po, kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng So confidential. prospective. Isa pang na-flag ng COA, ginamit din daw ang OVP Confi Fund sa pagbili ng mga mesa, upuan, desktop, computers, printers, medical at food aid. Nagkakahalaga daw yan ng 73,287,000 pesos. Kaya ang COA, pinababalik ang halaga ng ginastos ng OVP dahil hindi rin dapat ito kinukuha sa confidential funds. Nag-issue sila ng notice of disallowance dahil dyan. Anong mga kailangan i-submit na dokumento by way of para explain kung saan ginamit tong tables and chairs, laptop, tsaka anong hinahanap ninyo sa post-audit? Dapat po mapatunayan nila na ito ay binili para po sa confidential operations ng ahensya. At anong kailangan na dokumento? And since this pertains po sa as purchases, dapat po supported ito ng either sales invoice or official receipts po. Okay. Kaya tanong ng prosekusyon, Sino-sino ang mga persons na responsible or accountable dyan sa pinakita mo? Ang mga persons po na liable or responsible is first po the head of agency, Vice President Sara Duterte, the Special Disbursing Officer, si Ms. Gina Acosta, at ang Chief Accountant po na si Ms. Julieta Villa del Rey. Bakit sila accountable? Unang-una po, yung si Vice President Sara Duterte po, siya po ang nag-approve ng transaction and including the utilization of the cash advance. matatandaang noong nakaraang linggo nagtalo si Attorney Wamil at Senator Judge Amy Marcos kung sino ang dapat managot sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Umapila raw ang OVP sa Notice of Disallowance ng COA pero nanindigan daw ang ahensya dito lalo't may mga irregularidad umano sa paggasta ng confi funds. Sa pagsisimula ng paglilitis, nagkabiroan pa sila Presiding Officer Jesus Codero at si Attorney Lorna Capunan. Parang tumangkad ka, Lorna. Oo nga po. Parang binigyan ako ng apple box dito. Wala namang baha dito sa... Pero pagbalik sa seryosong usapan, umalma si Attorney Capunan dahil hindi raw tumalima ang defense team sa naging ruling ng presiding officer noong nakaraang linggo. Kaugnay ito sa dapat na meeting ng dalawang kampo noong Huwebes at Biyernes para makumpara ang mga resibong isinumiti ng mga witness kaugnay sa confi funds ng OVP at DepEd. Ito po ang nangyari, na indyan po kami. Why do I say that? Wednesday, we made a text message, and I have the text messages here. When do we meet? Tomorrow or Friday?
wala pong sagot nung Wednesday. On Thursday, we waited the whole day. Kailan tayo magmi-meet? Thursday na ngayon. Friday na bukas. Pero giit ng depensa, wala naman kailangan ikumpara sa mga dokumento dahil ang korte ang magdedesisyon kung pwede itong ma-admit bilang ebidensya. At pwede rin daw gamitin ang tabulation na ginawa ni COA Auditor Sailin Del Campo. We don't even need to compare the exhibits in order to expedite the proceedings because first of all, that's the authenticity of the exhibits is something that the court will have to decide. After the prosecution has already submitted their offer of evidence, and that will be subject to our comment. And there's no need for us to actually compare the exhibits just so we can arrive at a stipulation. Nag-rule naman si Presiding Officer Escudero na pwedeng gamitin ang tabulation na ginawa mismo ni Del Campo. Kaya biro niya kay Attorney Kapunan. Chair, would just like to correct, hindi ka Attorney Lorna ininjan, baka ginost ka. Kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka ininjan, wala namang pinag-usapan date pa eh. Inignore. Ghost na nga eh. Ghost Ginost, bago ngayon. ginost. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami ang 105.9 at True FM, laging true sa'yo, kapatid! Tayo sa totoo, tunay at tapat.